Lumaki si Desmond kasama ang kanyang pamilya. Si Tom ay lumaban noong unang digmaang pandaigdig at ngayong nakauwi na siya, hindi na siya katulad ng dati. Ang epekto ng digmaan sa kanyang isipan ay nagdulot sa kanya ng matinding trauma na nagiging sanhi ng kanyang pagiging magagalitin at labis na pag-inom ng alak. Dahil dito, madalas na kinukonsinti ni Bertha ang mga bata at ipinapaalam sa kanila na hindi sila kinamumuhian ng kanilang ama, ngunit sa halip ay kinamumuhian nito ang kanyang sarili. Sa halos buong kabataan nila, sina Desmond at Hal ay nagkakaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga bato at paglalakbay sa kalikasan. Minsan nag-aaway sila na hinihikayat naman ni Tom upang disiplinahin lang niya ang nananalo. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang hagupitin ang dalawa, isa na lang ang kanyang pahahagupitin. Si Desmond ay karaniwang isang matamis na bata, ngunit isang araw, habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang isang ladrilyo, muntik na niyang mapatay si Hal. Sa kabutihang palad, ayos lang si Hal, ngunit ang katotohanang muntik na siyang makapatay ng tao ay nanatili sa kanya. Lalo pang pinalakas ng kanyang relihiyosong ina na si Bertha na nagsabing ang pagkuha ng buhay ng ibang tao ay ang pinakamatinding kasalanan sa mundo. 15 taon ang lumipas at si Desmond ay makikitang nagtatrabaho sa simbahan ng kanyang bayan. Sa isang saglit lamang, sa pamamagitan ng bintana, nakita niya ang isang lalaking na aksidente sa kalye at agad siyang tumulong. Binalutan ni Desmond ang kanyang sinturon sa lalaki at ito ay ipinadala sa ospital. Napagtanto ng doktor ang ginawa ni Desmond at pinuri siya sa kanyang mabilis na pag-isip at sa pagliligtas ng buhay ng lalaki. Nanumpa ang doktor na baka nailigtas pa niya ang karera ng lalaki sa sport. Nagkaroon ng realisasyon si Desmond. Tumingin siya sa paligid ng silid, nakita ang mabubuting gawa ng mga nurse at doktor at lubos niyang naramdaman ang pakiramdam ng pagtulong sa kapwa. Palagi na niyang pinangarap na makapagligtas ng mga tao, ngunit hindi nakakuha ng formal na edukasyon. Dito niya nakilala si Nurse Dorothy na nagpapahina sa kanyang tuhod. Nag-donate pa nga siya ng dugo para lang makausap siya. Kinabukasan, bumalik si Desmond sa ospital upang makipagkilala at yayain si Dorothy sa isang date. Ang kanilang unang date ay sa sinehan na naging maayos kahit na muntik na niyang masira ito sa pamamagitan ng pagsubok na halikan siya ng walang babala. Sa paglipas ng panahon, makikita silang may malusog na relasyon kung saan natututo pa si Desmond ng higit pa tungkol sa medisina mula sa mga librong ibinibigay sa kanya ni Dorothy. Makalipas ang ilang panahon, habang sila ay nasa bahay para sa hapunan ng pamilya, inihayag ni Hal na siya ay mag-enlist para sa ikalawang digmaang pandaigdig na sumusunod sa yapak ng kanyang amang si Tom. Ngunit nagdesisyon siyang sabihin ito pagkatapos ng gawain dahil alam niyang hindi sila papayag. Pinagalitan siya ng kanyang inang si Bertha dahil sa pagpatay ng mga tao na labag sa kanyang paniniwala. Nagsimula ring umiyak si Tom at naging balisa sa pagkakita sa kanyang anak na nakauniforme dahil nag-trigger ito ng kanyang itis. Nang makita ito ng kanyang kapatid, nagdesisyon si Desmond na mag-enlist din. Sinabi kay Dorothy na gusto niyang maging medic para hindi ito mag-alala. Hiniling niya itong pakasalan siya at masaya itong pumayag. Pinuntahan ni Desmond si Tom na nasa mga lapida ng kanyang mga kasamahan sa digmaan. Ipinaliwanag niya kung paano niya hindi gustong ilibing din ang kanyang mga anak. Dumating ang araw ng pag-alis ni Desmond patungong Fort Jackson. Binigyan siya ni Dorothy ng isang Biblia na ilalapit sa kanyang puso na may larawan niya sa loob. Pagdating sa kuta, ipinakilala siya sa lahat ng kanyang mga bagong kasamahan, kabilang si Private Smithy na tinakot siya gamit ang kanyang kutsilyo. Nakilala namin si Sergeant Howell na pumasok sa silid at tinakot ang lahat ng mga pribado sa pamamagitan ng pagdating ng walang babala. Si Howell ay lahat ng inaasahan mo sa isang sarhento, sumisigaw at nang insulto sa lahat ng walang dahilan at pinupuna ang kanilang mga itsura na nakakatawa para kay Desmond. Agad silang dinala ni Powell upang magsimula ng pagsasanay. Mahusay na gumawa si Desmond sa obstacle course dahil sa kanyang paglaki sa kabundukan. Ang susunod na drill ay ang pagsasanay sa rifle na nagdulot ng malaking isyu dahil tumanggi siyang kunin ang baril. Kinalagkad ni Howell si Desmond sa opisina ni Captain Glover upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Desmond na hindi niya kailangang gumamit ng baril dahil siya ay isang conscientious objector at hindi dapat ipinadala sa isang rifle company sa simula pa lang. Sinubukan din niyang ipaliwanag na dahil sa kanyang relihiyon, hindi siya dapat nagtatrabaho tuwing Sabado dahil iyon ang kanyang Sabbath. Tumawa si Glover at inisip na ang buong pangyayari ay isang biro at binanggit kung paano niya mapagkakatiwalaan si Desmond sa labanan kung hindi siya makasunod sa mga utos. Pagbalik sa pagsasanay, inilantad ni Howell si Desmond sa harap ng iba pang mga pribado dahil sa pagiging objector na sinasabing walang makakaasa sa kanya sa labanan. Nang gabing iyon, bago matulog, gumapang si Smithy sa likuran ni Desmond at kinuha ang kanyang Biblia upang mag-udyok ng away. Ngunit hindi sumuko si Desmond at mahinahong hiniling na ibalik ang kanyang Biblia. Kinabukasan, sumailalim si Desmond sa kanyang psychiatric evaluation kung saan tinanong kung nakakarinig siya ng mga boses. Ipinaliwanag niya na siya ay perpektong may malay, ngunit isang matatag na mananampalataya at hindi baliw. Ipinaliwanag ng doktor kay Captain Glover na si Desmond ay hindi baliw at hindi maaaring ma-discharge, na nangangahulugan
nangangahulugang pinapayagan na siyang magtrabaho bilang combat medic kung patuloy siyang magiging mahusay sa iba pang bahagi ng kanyang pagsasanay. Nagalit si Glover at sinabi kay Howell na panatilihin siya sa barak. Ginugugol ang kanyang oras sa nakakapagod na trabaho tulad ng paglilinis ng mga banyo. Sinira rin ni Hal ang kanyang higaan. Sinabi sa lahat na hindi sila magkakaroon ng libreng katapusan ng linggo, na pinipilit silang magtrabaho at ipinapahiwatig na si Desmond ang dapat sisihin. Sa gabi habang natutulog si Desmond, siya ay binugbog ng husto ng mga pribado habang tinanong siya ni Smithy kung bakit hindi siya umaalis. Sa umaga nang pumunta si Howell para sa lineup, nakita niya ang bugbog na mukha ni Desmond at seryosong inirekomenda na siya ay umalis para sa kanyang ikabubuti. Sinabi ni Desmond na hindi siya aalis at hindi rin ibinigay ang mga pangalan ng mga lalaking bumugbog sa kanya. Matapos makumpleto ang pagsasanay ng unit, pinayagan silang lahat na umuwi maliban kay Desmond na inaresto dahil sa insubordination. Nag-alala si Dorothy habang nakikita siyang naghihintay sa altar at sigurado na may nangyari dahil hindi siya iiwan ni Desmond. Sa kanyang selda, nabigla si Desmond sa sitwasyon at nagkaroon ng breakdown, ngunit nagpanggap na matapang nang dumating si Glover. Gusto ni Glover na umamin siya ng guilty para hindi siya makaharap sa anumang kaso at mapalaya, ngunit tumanggi muli si Desmond. Nalaman ni Dorothy na si Desmond ay pinipigilan at dumalaw sa kanya, kung saan siya ay nakiusap na huwag hayaang mauna ang kanyang paniniwala bago ang kanyang kaligtasan at magpasa na lang sa pagsasanay sa ritual na hindi nangangailangan ng pagpatay. Matigas na nanindigan si Desmond sa kanyang kalooban, kaya tinawag ni Dorothy sina Tom at Bertha upang ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Kinabukasan, dumating si Tom sa fort na nakasuot ng kanyang uniforme na may lahat ng kanyang lumang medalya na hinihiling na makausap ang kanyang dating commanding officer na ngayon ay general na. Sa loob ng hukuman, nagplead si Desmond ng not guilty, ngunit habang malapit na siyang hatulan, pumasok si Tom sa hukuman na may dalang sulat mula sa general. Ang sulat na ito ay nagsasaad na ang kakayahang kumilos bilang isang conscientious objector ay protektado ng konstitusyon ng Estados Unidos. Ito ang nagdulot ng pagkakansela ng kaso upang maiwasan ang anumang gulo at sa wakas ay pinahintulutan si Desmond na magsimula ng pagsasanay bilang combat medic. Siya ay nagdiriwang at labis na tuwa. Nagpakasal sina Desmond at Dorothy ayon sa plano. Lumipas ang ilang panahon at ang 77 Lee unit ay ipinadala sa Okinawa, Japan. Pagdating, ang malupit na katotohanan ng digmaan ay tumama sa grupo habang pinapanood nila ang mga sundalong nagdadala ng mga tambak ng patay na katawan na parang wala lamang. Ang unit ay nanirahan sa barak at di nagtagal ay sinalubong ng natitirang mga sundalo mula sa 76 E unit at nakilala ni Desmond ang tanging dalawang iba pang medic sa lugar. Sinabi ng mga sundalo mula sa 76 E unit sa iba ang tungkol sa Meta Escarpment na mas kilala bilang Hacksaw Ridge. 6 na beses nang sinubukan ng mga Amerikano na umakyat sa ridge, ngunit sa bawat pagkakataon ay binomba ng hukbong Hapon. Ang mga Hapones ay may posibilidad na targetin ang mga sugatang sundalo, kaya pinayuhan si Desmond na tanggalin ang Red Cross sa kanyang manggas upang hindi siya masyadong maging target. Pagkalipas ng ilang araw, ang pinalakas na unit ay nakarating sa Hacksaw Ridge. Ang muling pagkuha ng ridge ay napakahalaga para sa kanila dahil nangangahulugan ito na makakabawi sila ng Okinawa na nangangahulugang makukuha nila ang Japan. Nagsimula ang labanan sa pagpapaputok ng misail ng Navy sa hukbong Hapon. Sa gitna ng kaguluhan mula sa mga pagsabog at usok, ang unit ni Desmond ay nakakaakyat sa ridge at lumaban. Agad na nagsimula ang labanan na sinundan ng pagdanak ng dugo. Maraming buhay ang nawala sa magkabilang panig. Gayunpaman, pinanatili ni Desmond ang kanyang matatag na determinasyon at nagsimulang dalhin ang kanyang mga sugatang kasamahan pababa ng ridge. Ilang beses na muntik nang mahuli at mapatay si Desmond ng mga sundalong Hapons, ngunit tiniyak ni Smithy na bantayan siya at alagaan sila. Matapos ang mahabang araw ng labanan, dumating ang gabi at nagpasya ang unit ni Desmond na maghukay at magkampo sa lugar na kanilang nakuha na may layuning mabawi ang natitirang bahagi ng ridge pagdating ng araw. Sinabi ni Desmond na nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga natitirang nakaligtas, ngunit sinabi ni Howell na masyadong delikadong umalis. Tumayo si Smithy at nagboluntaryong mag-cover sa kanya na pinayagan ni Howell kaya umalis sila. Nakapag-drag out si Desmond ng ilang sundalo bago sila nagpahinga sa isang butas. Sa unang pagkakataon, binigyan ni Smithy ng respeto si Desmond habang nakikita na niya ang kanyang puso sa labanan at nagbiruan pa sila na parang matagal na silang magkaibigan. Nakatulog si Desmond at nagkaroon ng matingkad na bangungot tungkol sa mga kaaway na sumalakay sa kanila at pinatay sila sa butas at nagising sa takot. Matapos ikwento ang kanyang panaginip kay Smithy, nagbiro ito tungkol sa isang lalaking hindi gumagamit ng baril kahit sa kanyang panaginip. Ipinaliwanag ni Desmond kung saan nagmula ang kanyang pagtutol sa baril. Dumating ang umaga na sinundan ng mas maraming kaguluhan sa ridge. Ang hukbong Hapones ay naglunsad ng kontra-atake sa pamamagitan ng pananambang sa mga Amerikano. Ito ay isang sakuna. Iniutos ni Howell sa unit na bumalik at maghintay ng tulong mula sa Navy, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Smithy bago siya mailipat ni Desmond sa mas
mas ligtas na lugar. Ang natitirang mga sundalong Amerikano ay sinubukang bumaba ng ridge ngunit nanatili si Desmond. Tumingin siya sa paligid at narinig ang mga iyak at hiyaw ng kanyang mga kasamahang naiwan at tinanggap na ito ang kalooban ng Diyos na manatili at tulungan sila. Mabilis na nagsimulang idrag ni Desmond ang mga sugatang sundalo sa gilid ng ridge at ginamit ang lubid upang ipababa sila. Samantala, si Glover na nakabalik sa kampo ay nag-utos na itigil ang artilerya upang mailigtas ang mas maraming buhay, ngunit iniwan nito sina Desmond, Howell, at ang natitirang unit na mahina laban sa mga Hapon. Hindi pa rin sumuko si Desmond kahit na ang mga sundalong Hapons ay papalapit na. Napansin ni Desmond ang isang sugatang sundalo at inilibing siya sa ilalim ng dumi kasama ng pagtakip sa kanyang sarili ng isang patay na katawan upang hindi makita. Gumana ito at ang sundalong Hapons ay dumaan lamang na nagpapahintulot kay Desmond na mailigtas siya. Matapos siyang ipababa sa ridge, bumalik si Desmond sa larangan ng digmaan kung saan mabilis siyang nakita ng kaaway. Tumakbo siya at nakakita ng isang lagusan kung saan siya pumasok at nakakita ng isang taong nagpakamatay. Napagtanto niya na ito ay isang lagusan ng mga Hapons na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na makagalaw sa lugar na lalong nagpabahala sa kanya habang ang mga sundalong kaaway ay dumadaan sa lagusan. Naiwasan niya silang lahat ngunit hindi sinasadyang nadatnan ang isang sugatang sundalong kaaway. Sumunod sa code ng doktor, binigyan niya ito ng morphine at benda kahit na ito ay kaaway. Kapag ligtas na para umalis si Desmond sa lagusan, gabi na naman. Hindi niya hinayaang makahadlang ang dilim at patuloy na kumilos upang maghanap at ilikas ang mga sugatang sundalo sa kabila ng kanyang sariling mga kamay na nagsisimula ng dumugo at masugatan dahil sa napakahirap na gawain. Sa umaga, napansin ni Glover na ang lahat ng medic base ay napuno at nagtaka kung paano nakarating doon ang lahat ng sugatang sundalo. Isa sa mga nailigtas na lalaki ang nagsabing ang taong walang paniniwala ay nag-iisang gumawa nito. Samantala, nadatnan ni Desmond ang isang sugatang si Howell kasama ang isa pang sundalo. Matapos ilabas ang kanyang kasamahan, bumalik si Desmond para kay Howell ngunit nakita ng isang sniper ng kaaway. Tumakbo si Desmond ng sadya upang paputukan siya ng Japanese sniper na humantong sa pag-expose ng kanyang lokasyon. Sinamantala ito ni Howell at tinulungan si Desmond sa pamamagitan ng pagpatay sa kaaway. Nagsimulang idrag ni Desmond si Howell at pinaputukan ni Howell ang mga sundalong kaaway upang protektahan sila. Matapos mapababa si Howell sa ridge, tumalon din si Desmond dahil nailigtas niya ang maraming sundalo hanggat kaya niya. Ang mga sundalong Hapons ay sumilip sa ridge ngunit mabilis na natapos ni Glover at ng natitirang unit sa ibaba. Si Desmond ay sinundo ng kanyang mga kasamahan at binigyan ng pinakamataas na papuri at paggalang at pumunta sa medic tents kung saan nalaman niyang namatay ang iba pang medic. Dumating si Glover upang makipag-usap sa kanya at humingi ng tawad sa lahat na sinasabing si Desmond ang gumawa ng pinakamarami para sa kanyang bansa. Sinabi rin ni Glover na babalik sila sa ridge bukas na Sabado at sinabi kay Desmond na gusto nila siya roon ngunit hindi niya kailangang pumunta dahil ito ang kanyang Sabbath. Nais ni Desmond na pumunta at makita natin ang natitirang unit na naghihintay sa kanya upang matapos ang panalangin bago bumalik upang tapusin ang hukbong Hapon. Ngayon, sinurpresa ng mga Amerikano ang kaaway at sa bagong kaalaman sa mga lagusan mula kay Desmond, nagawa nilang matagumpay na makakuha ng mataas na kamay. Isang grupo ng mga sundalong kaaway ang lumabas sa lagusan na may watawat upang sumuko, ngunit nagpapanggap lamang upang makalapit at maghagis ng granada sa mga sundalo. Agad na binaril at napatay ang mga Hapons, ngunit nasugatan si Desmond sa proseso ng pagsalag sa isang granada. Inilagay ng ibang mga pribado si Desmond sa isang stretcher at nagsimulang dalhin siya sa gilid ng ridge, huminto lamang upang ibigay sa kanya ang kanyang Biblia na nahulog sa labanan. Sa kabila nito, nanalo pa rin ang mga Amerikano sa labanan ng pagbawi ng Hacksaw Ridge. Ang totoong si Desmond Doss ay nagdala ng 75 sugatang sundalo sa kaligtasan sa Hacksaw Ridge. Siya ang unang conscientious objector na nakatanggap ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal ng Amerika para sa katapangan sa ilalim ng apoy. Sina Desmond at Dorothy ay ikinasal hanggang sa kanyang kamatayan noong 1971. Hindi tumigil si Desmond na mamuhay ng tapat sa kanyang mga paniniwala at ibinigay ang lahat ng kredito sa Diyos. Si Desmond Doss ay pumanaw sa edad na 87 noong Marso 2006. Salamat sa panonood, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para sa higit pang mga video na tulad nito.